Wala ka nang uwi ang bahay. Halos himatayin ako nang malaman kong ibinenta ng sarili kong asawa ang pinaghirapan kong bahay habang OFW. Ako sa Dubai, pero mas nakagigimbal ang katotohanang natuklasan ko sa araw ng pag-uwi ko. Ako si Lorna, 42 taong gulang, isang VP sa Dubai sa loob ng 14 na taon. Sa loob ng mahigit isang dekada, tiniis ko ang lungkot, pagod at pangulila para lang mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko sa Pilipinas. Hindi ako bumibili ng mamahaling gamit. Hindi ako nagbabakasyon. Hindi ako nagreregalo sa sarili ko. Lahat ng overtime ko, lahat ng bonus, lahat ng pinagpaguran ko, ipinapadala ko sa asawa kong si Ben. Iisa lang ang pangarap ko. Ang magkaroon ng sariling bahay. At nang matapos ang bahay namin sa Laguna, pakiramdam ko na tupad na ang lahat. Konting taon na lang, uuwi na ako ng tuluyan, masaya kong sabi noon sa video call. Ngumiti si Ben. Hintayin ka namin dito. Pero hindi ko alam na habang pinaplano ko ang pag-uwi ko. May ibang plano pala siya. 3 buwan bago matapos ang kontrata ko, napansin kong parang mailap na si Ben. Kapag tumatawag ako, madalas hindi sumasagot. Kapag sumagot naman, parang nagmamadali. Busy lang ako. May lakad ako. Mahina signal. Paulit-ulit. May kakaiba akong kutob. Pero pinilit kong huwag magduda. Dahil asawa ko siya. Pinagkakatiwalaan ko siya. Hanggang isang gabi, tumawag ang kapitbahay naming si Aling Rosa. Halatang kinakabahan. Lorna, may sasabihin sana ako. Kinabahan ako agad. Bakit po? Tahimik siya sandali. Pagkatapos, may mga taong tumitingin sa bahay ninyo araw-araw. Napatayo ako. Ano pong ibig ninyong sabihin? Parang binebenta yata. Parang may sumabog sa tenga ko. Ano? Agad kong tinawagan si Ben. Hindi sumasagot. Paulit-ulit. Hanggang sa wakas. Ben, totoo bang binebenta mo ang bahay? Tahimik. Sobrang tahimik. Pagkatapos, pag-usapan natin pag-uwi mo. Nanlamig ang katawan ko. Ben, sagutin mo ako. Pinatay niya ang tawag. Hindi na siya muling sumagot. Hindi na ako nakatulog sa mga sumunod na gabi. Pakiramdam ko may mali. May napakalaking mali. Kaya nagpasya akong umuwi ng mas maaga. Hindi ko sinabi kahit kanino. Gusto kong malaman ang katotohanan. Pagdating ko sa Pilipinas, dumiretso ako sa bahay namin. Pero pagdating ko roon, halos mawalan ako ng hininga. May ibang tao sa loob. May ibang sasakyan sa garahe. May ibang pangalan sa gate. Parang tumigil ang mundo ko. Lumapit ako. Nasaan ang may-ari ng bahay? Nagkatinginan ang mag-asawa sa loob. At sino ka? Ako ang may-ari nito. Nagulat sila. Pagkatapos ay inilabas nila ang mga dokumento. Nanlambot ang tuhod ko. Nakapangalan sa kanila ang bahay. Nabili na nila. Legal. Kompleto. Permaado. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Parang umiikot ang paligid. Bigla kong tinawagan si Ben. Sa wakas sumagot siya. Nasaan ka? Tahimik. Pagkatapos, wala ka nang uwi ang bahay. Pakiramdam ko bumagsak ang langit. Ano? Naibenta ko na. Bakit mo ginawa iyon? Ang sumunod niyang sinabi ang lalong dumurog sa akin. Dahil may iba na akong pamilya. Parang may kutsilyong tumarak sa dibdib ko. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapagsalita. 14 na taon. 14 na taon kong pinaghirapan ang lahat. Tapos ganito lang. May anak na kami. Parang nagdilim ang paningin ko. Anong sinabi mo? 6 na taong gulang na siya. Napahawak ako sa pader. 6 na taon. Ibig sabihin, habang nagpapakahirap ako sa ibang bansa, may ibang buhay siyang binubuo. Akala ko iyon na ang pinakamasakit. Nagkamali ako. Dahil kinabukasan, mas matinding katotohanan ang lumabas. Nagpunta ako sa abogado. Ipinakita ko lahat ng dokumento ko. Mga remittance.
Mga resibo, mga kontrata, lahat. Tahimik niyang binasa. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ma'am, sigurado ba kayong asawa ninyo ang pumirma rito? Natigilan ako. Ano pong ibig ninyong sabihin? May inilabas siyang papel. At doon, parang tumigil ang puso ko. Hindi pirma ni Ben ang nasa mga dokumento. Kundi, pirma ko. Hindi maaari. Halos mapasigaw ako. Hindi ako pumirma niyan. Pero ginamit ang pangalan ninyo. Nanlamig ako. Paano nangyari iyon? Doon ko natuklasan ang nakagigimbal na sikreto. May kapangyarihan pala si Ben sa mga dokumento ko dahil noon ay pinadalhan ko siya ng mga photocopy ng passport, valid aids, at iba't ibang papeles para sa pagpapatayo ng bahay. Ginamit niya ang mga iyon. Nagpagawa ng peking dokumento. Nagpanggap na ako. At ibinenta ang bahay. Pero hindi pa doon nagtapos. Habang iniimbestigahan ang kaso, may natuklasan ang abogado. Isang detalye na nagpayanig sa lahat. Ang bahay na ibinenta ni Ben. Hindi pala nakapangalan sa kanya. Hindi rin sa akin. Kundi sa anak naming babae. 18 taong gulang na siya noon. At hindi niya alam ang nangyari. Ibig sabihin, hindi legal ang bentahan. Hindi siya ang may karapatang magbenta. At wala ring pahintulot ang tunay na may-ari. Nang malaman ito ng mga nakabili, halos magwala sila. Ano? Niloko kami. Magdedemanda kami. Nasaan ang lalaking iyon? Nagtago si Ben. Nawala parang bula. Hindi namin malaman kung saan pumunta. Pero makalipas ang ilang buwan, natagpuan din siya. At doon niya nalaman na hindi habang buhay ang pagtatago. Sa korte, umiiyak siyang humarap sa amin. Patawarin ninyo ako. Pero wala nang natira. Wala nang tiwala. Wala nang pagmamahal. Wala nang pamilya. At doon dumating ang pinakamatinding twist. Habang akala ng lahat na ako ang nawala ng lahat. Ako pala ang mananalo sa huli. Naibalik ang bahay. Naayos ang mga dokumento. Napawalang bisa ang bentahan. At higit sa lahat, nalaman kong hindi bahay ang tunay kong kayamanan. Kundi ang anak kong nanatiling nasa tabi ko sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Isang gabi, habang magkasama kami sa veranda ng bahay na muntik nang mawala. Mahigpit niya akong niyakap. Ma, hindi na sayang ang sakripisyo mo. Napaluha ako. Akala ko nawalan na ako ng lahat. Ngumiti siya habang pinupunasan ang luha ko. Hindi, Mighty. Ngayon mo lang nakita kung sino talaga ang mga taong karapat-dapat mong mahalin. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, naramdaman kong tunay na akong nakauwi.